Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Nasa kami, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Halos 2 milyong pisong halaga ng marijuana nasabat ng PNP at PDEA sa Mountain Province. At mga baril at bala matagumpay na na-recover sa bahay ng isang negosyante sa Bohol. Para sa ating unang balita, tuloy-tuloy ang puspusang kampanya ng PNP kontra iligal na droga. Halos 2 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng PNP at PDEA sa Mountain Province. Maliban dyan, ay arestado naman ang 3 sospek sa nasabing operasyon. Nakatutok dyan sa balitang yan si Patrolman Joshua Reyes. Arestado ang 3 lalaki matapos mahulihan sa pagdadala ng marijuana sa Sitio Malupa, Abatan, Baco, Mountain Province. Naaresto ang 3 suspect na nasa edad 25 at 24 anyos na mga kapulisan ng Mountain Province, Police Regional Office Cordillera at ng PDEA Mountain Province matapos makatanggap ng impormasyon di umano sa pagtransportasyon ng mga nasabing marijuana. Kaya naman nagkasa ng checkpoint ang mga otoridad at naharang ang sasakyan ng mga suspect. Nasabat sa mga suspect ang 16 ng bricks ng dried marijuana na may timbang na 16 kilograms at standard drug price na 1,920,000 pesos at ilang pang mga drug paraphernalia. Ang mga suspect ay nasa kustodiya ng Baco MPS para sa dokumentasyon at may turnover sa PDEA Mountain Province na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Dangwa, La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Joshua Reyes, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Reyes. Samantala, wanted sa kasong attempted homicide sa Barangay Baguio Village, Difon, Quirino, ang arestado na ngayon ng Quirino Valley Cops. Patrolman Raymart Paul Almondia, ibalita mo. Arestado sa pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Difon Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Juanito D. Balite, katuwang ang QPIU at 1st QPMFC sa Barangay Baguio Village, Difon, Quirino. Ang akusado ay nasa 30 taong gulang, binata, caretaker at residente ng Barangay Baguio Village, Difon, Quirino para sa krimen ng attempted homicide na may inirekomendang piyansa na 10,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
Inaresto ang naturang sospek sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Honorable Evelyn T. Agravante Avila, Presiding Judge, 2nd Judicial Region Municipal Trial Court Difun Quirino na nakadakit sa ilalim ng Criminal Case Number 2792 na may petsang August 9, 2023. Ang akusado ay dinala sa Difun Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago i-turnover sa korte. Muling pinuri ni Provincial Director Police Colonel Augusto B. Bayubay ang Difun Municipal Police Station dahil sa kanilang ipinamalas at hindi pagtigil na pagsagawa ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted sa batas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Samantala, upang patuloy na matugis ang mga nagtatago sa batas sa pamamagitan ng National Police Clearance, patuloy ang isinagawang NPC System Users Training ng Police Regional Office 13 sa mga personnel nito. Alamin ang balita mula kay Patrolman Romulus Villalun. Nagsagawa ng training patungkol sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagproseso ng National Police Clearance na ginanap sa multipurpose hall ng Camp Rafael C. Rodriguez, Butuan City. Pinangunahan ni Police Brigadier General Kirby John Brion Craft, Regional Director ng Pro 13, ang aktibidad na sinagawa ng Directorate for Investigation and Detective Management na nagmula sa Camp Crame sa pangunguna ni Police Major Diana M. Bacala. Nilahukan ng mahigit 60 katao na mula sa iba't ibang municipal station ng Agusan del Norte at Agusan del Sur. Sinimulan ng programa sa isang paliwanag kung ano ang maitutulong ng bagong teknolohiya sa panahon ngayon at sa pagbilis ng mga gawain lalo sa paggawa ng mga dokumento. Ang layunin ng training na ito ay upang maturuan ang mga ibang kapulisan na gumamit ng teknolohiya at mas pag-iintingin ng pambansang pulisya na sumabay sa pang-abagong panahon dahil ito ay makakatulong sa mga susunod na henerasyon. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang PNN Correspondent, Patrolman Romulus Villalon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Villalun. Samantala, isang individual din ang arestado ng mga tauhan ng Special Action Force dahil sa krimen ng panggagahasa sa Leyte. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Cherilyn Kalumpita. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan mula sa 124th Special Action Company, 12 Special Action Battalion, kasama ang Alangalang Municipal Police Station bilang lead unit, Anti-Kidnapping Group 8 at Regional Intelligence Unit 8 ang isang individual sa pamamagitan ng pagserbisyo ng warrant of arrest sa kasong rape sa Barangay P. Barriantes, Alangalang, Leyte, na walang enrekomendang piyansa na inisyo ni Honorable Georgina Oy Perez, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, 8th Judicial Region, Branch 7, Bulwagan ng Katarungan, Magsaysay Boulevard, Tacloban City, noong November 6, 2017. Nasa kustodiya na ngayon ng Alangalang Municipal Police Station ang arestado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, inyong maaasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kalumpita. Samantala, matapos maghain ng search warrant ang mga otoridad, matagumpay na na-recover ang mga baril at bala sa bahay ng isang negosyante sa Inabanga, Bohol. Nakatutok dyan sa balitang yan si Patrolman Edmerson Liapitan. Naging matagumpay ang sinagawang paghahain ng search warrant ang mga miyembro ng Provincial Mobile Force Company ng Bohol Police Provincial Office sa bahay ng isang businessman sa Barangay Santo Rosario, Inabanga, Bohol, kung saan ilang kalibre ng baril ang nakumpiska alas 12:20 ng hapon nito lamang Martes. Gamit ang warrant na inisyu ng Honorable Josefus A. Baterna, Presiding Judge RTC 7th Judicial Region Branch 49 ng Tagbilaran City, na-recover sa tirahan ng isang alias Mario, 65 taong gulang, ang isang unit ng 1911 caliber 45 Norinco, isang unit ng caliber 22 rifle, mga magazine, bala at lagay ng baril. Pinangunahan ang naturang operasyon ni Police Lieutenant Zeus Livin Bugtay, Deputy First Commander ng PMFC, katuwang ang matauhan ng Inabanga Municipal Police Station at ilang opisyales ng naturang barangay. Agad naman na inaresto si Mario na siyang subject ng operasyon habang isinailalim naman
ang manakalap na ebidensya sa mga kaukulang pagsusuri. Nakakulong ngayon ang naaresto sa Inabangan Municipal Police Station habang inihahanda na ang mga kaso na isasampa laban dito. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Liapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Liapitan. Sa iba pang balita, matagumpay naman ang isinagawang Thanksgiving and Blessing sa mga bagong gusali ng Eastern Police District Forensic Unit at Mandaluyong Substation 6. Yan ang balitang hatid sa atin ni Patrolwoman Jenny Dolor. Nagsagawa ng Thanksgiving at Blessing sa bagong EPD Forensic Unit Building at PNP Substation 6 Office ng Mandaluyong City Police Station, ang Eastern Police District at Mandaluyong LGU. Dumalo sa nasabing kaganapan si Reverend Father Police Colonel Marlo N. Labares, Chief Regional Pastoral Officer ng NCRPO, kasama si Police Brigadier General Wilson C. Asueta, District Director ng EPD, at Police Brigadier General Constancio T. Chenayog Jr., Director ng Forensic Group. Pinakatampok na parte ng programa ay ang pagkakaroon ng ceremonial ribbon cutting at unveiling of the building marker. Binigyang basbas at taimtim na dasal ang inialay sa mga bagong gusali na pinagkaloob ni Honorable Congressman Neptali M. Gonzales II para sa mga kapulisan ng Eastern Police District. Ito ko ay patuloy na ginagawa ko natin. Dahil kahit pa paano ho ay nakakatsamba ho tayo na makakuha ng mas maraming pondo. Ang nasabing gusali ay magsisilbing opisina ng mga kapulisan upang mas mapaigting pa ang operasyon ng EPD Forensic Unit at ng Mandaluyong PNP at mas makapagbigay ng mabilis at kalidad na serbisyo publiko. Nagpapasalamat tayo dito sa local government ng Mandaluyong dahil binigyan tayo ng ganitong kagandang building, and of course, nakikita nyo naman sa ganda niya, ibig sabihin, inspirado yung mga tropa natin na magtrabaho, maibigay natin yung mga kaukulang equipment kasi sa forensic group is kaakibat ng expertise ng isang tao is kailangan yung equipment. Expert man siya pero wala siyang equipment na magagamit, so wala rin. So with this structure na binigay ng local government ng Mandaluyong City, napakalaking bagay doon sa pag-a-advance natin ng forensic examinations. Kami po ay nagagalak at natutuwa na sa pamamagitan ng forensic group sa kanilang inisyatibo na mabigyan sila ng building ng forensic group sa katauhan ng ating kagalang-galang na Congressman Boyet Gonzales. Nabigyan po tayo ng forensic group na mismo dito sa Mandaluyong. At sa katuwang palad naman namin, kami po ay biniyayaan din ng substation na mapasama kami sa ilalim ng 3 palapag na to ng forensic group. Makakaasa ang ating mamamayan na ang buong puwersa ng Eastern Police District ay patuloy na magbibigay serbisyong nagkakaisa at pamamarisan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jenny Dolor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Samantala, sa reyong 2 naman, suspect sa pananaksak sa isang individual sa Barangay District 2, Cauayan City, Isabela, ang kusang sumuko sa himpilan ng Cauayan City PNP. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Raymart Paul Almondia. Kusang sumuko ang sospek sa pananaksak na naganap sa FLD Street, Barangay District 2, Cauayan City, Isabela, pasado alas 9 ng umaga, Agosto 23 taong kasalukuyan. Ayon sa investigasyon ng Cauayan City Police Station, nagsimula ang alitan ng sospek at biktima noong August 22 nang pumasok ang biktima kasama ang mga kapatid nito sa bahay ng sospek nang walang paalam. Agosto 23 taong kasalukuyan, pasado alas 9 ng umaga, habang naglalakad ang sospek malapit sa kanilang bahay ay nakasalubong niya ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo. Bumaba sa motorsiklo ang biktima at nakipagsuntukan sa sospek. Nang mapansin ng sospek na may akmang huhugutin ang biktima sa kanyang sling bag ay inunahan niya ito at agad na hinugot ang kanyang kutsilyo na nakasukbit sa kanyang tagiliran at pinagsasaksak ang biktima.
Dinala ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan ngunit idineklara na itong dead on arrival ng kanyang attending physician habang ang sospek ay agad na umalis sa lugar ng insidente sakay ng Mitsubishi Lancer. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga kapulisan ngunit kusang sumuko ang sospek sa mga otoridad at ito ay dinala sa Kawayan Component City Police Station para sa karagdagang investigasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Samantala, pinangunahan naman ni Police Lieutenant General Rodel Sermonia ang command visit at pagsasagawa sa BIDA validation sa pamunuan ng Police Regional Office 1, Police Regional Office 2, Police Regional Office 3 at Police Regional Office Cordillera na ginanap sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Ang mga naging kaganapan mula kay Corporal Giselle Rivera. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia, the Deputy Chief PNP for Administration, ang command visit at sumailalim sa BIDA validation ang Police Regional Office 1, 2, 3 at Cordillera na kung saan ginanap dito sa Camp Captain Julian Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Pinangasiwaan naman ang buong kaganapan ni Police Brigadier General Jose Santiago Hidalgo Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3. Kasabay ng pagbisita ni Police Lieutenant General Sermonia ay nagkaroon ng partnership signing sa pagitan ng Anti-Crime Coalition for Peace and Progress International, Advocacy Support Group at Force Multipliers ng Provincial at City ng Central Luzon na kung saan ito ay nagpapakita ng suporta at kaisa sa paglilinis ng hanay ng pulisya. Ibinahagi din nito ang layunin at kahalagahan ng naturang signing of partnership. Napapanahon din ang ating partnership para kayo ang magsilbing gwardiya, mata, hindi lamang mata sa mga criminals, sa mga kurap, kundi magiging partners din kayo para linisin ang ating organisasyon. Samantala, nagbigay naman ng kaalaman ang Directorate for Operations ng Pambansang Pulisya sa ating mga kapulisan patungkol sa salient provision ng Police Operational Procedure at mga tuntunin sa pagsusuot ng body-worn camera sa mga operasyon. Bukod dito ay binusisi naman ni Deputy Chief PNP for Administration ang mga datos at bilang ng buhay ingatan drogay ayawan na isinagawa ng mga kapulisan ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Gitnang Luzon at Cordillera sa kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang huling mensahe ay pinahayag din nito ang importansya ng disiplina. Dapat ang mga pulis na nagkakasala at nasasangkot sa krimen, lalong-lalo na yung mga grave offenses, kagaya ng robbery, extortion, yung mga pagpatay ng walang kapakundangan, or murder cases, dapat talagang ating mga kapulis ay maimbestigan, matanggal sa serbisyo. Hindi po natin kailangan ang mga mangilan-ngilan na pulis yan. Napakarami pong mga pulis, 228,000 ang pulis. Pag 5-10 ang nagkasala, ang buong organisasyon ang nagsasaper. Kaya naman naging matagumpay at naisakatuparan ang mga naturang kaganapan sa Police Regional Office 3. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rivera. Samantala, sa iba pang balita, timbog naman sa isinagawang bypass operation ng PNP ang isang lalaki sa Barangay San Jose, Guso, Zamboanga City. Patrolman John Ronald Tumunong, ibalita mo. Tinatay ang 340,000 na halaga ng shabu ang nasabat sa isang suspect sa bypass operation ng Zamboanga PNP nito lamang Agosto 23 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Van Froilan P. Tompong, Officer in Charge Regional Drug Enforcement Unit 9, ang naarestong suspect na si Alnayan Hajil Y. Salufudin aka Brad, street level individual, 28 taong gulang, may asawa at residente ng Mia Subdivision, Barangay Tumaga, Zamboanga City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Tompong, bandang
bandang 2:00 ng madaling araw na mahuli ang suspect sa Florentina Drive, Barangay San Jose, Gosu, Zamboanga City sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 9 at ng Philippine Drug Enforcement na nagresulta sa matagumpay na pagkakaresto sa suspect. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Tompong, nakumpiska sa suspect ang isang pirasong transparent plastic sachet na pawang naglalaman ng hininalang shabu at pekeng pera na ginamit bilang bypass budol money. Sa kabuuan, ang nakumpiskang droga ay tumitimbang ng humigit kumulang na 50 na gramo at nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Maaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang PNP ay patuloy na pag-iingtingin ang kampanya kontra illegal na droga at kriminalidad para sa mas mapayapa at ligtas na komunidad. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman John Ronald Tumonong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Tumonong. Samantala, arestado sa drug buy-bust operation ng Southern Police District ang miyembro ng Sputnik Gang, bunga ng kanilang mas pinaigting na intelligence-driven operations. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Kalaboso ang isang lalaki na miyembro ng Sputnik Gang matapos ang ikinasang drug buy-bust operation sa pangunguna ni Police Captain Andrew B. Hega, hepe ng Station Drug Enforcement Unit sa Apelo Cruz Street, Barangay 157, Zone 16, lungsod ng Pasay kahapon lamang. Kinilala ang target sa operasyon na si alias Mul, 35 anyos, na isa ding street-level individual. Inaresto ng pulis na nagpanggap bilang posure buyer nang positibong makabili ito ng isang pakete ng droga sa halagang 500 pesos na may bigat na 5.2 gramo at may standard drug price na 35,360 pesos. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ng suspect na nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9165 buwang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Samantala, isang street-level individual naman ang tingbog sa naging buy-bust operation ng Parañaque PNP. Magbabalita dyan si Corporal Sheena Marie Tapu. Timbog ang isang street-level individual na pinangalanan si Mike Sumandal Bagundang, 34 na taong gulang, matapos magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Parañaque City Police Station. Nasamsam sa kanya ang 6 na pakete ng ilegal na droga na nagkakahalaga ng 136,000 pesos, perang ginamit sa operasyon at isang itim na pitaka. Isang reklamo naman para sa paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ihahain sa suspect sa pamamagitan ng inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng nasabing lungsod. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Sheena Marie Tapu. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Tapu. Samantala, nakisa naman sa isinagawang Brigada Eskwela 2023 ang mga tauhan ng 1st Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Region sa Muntinlupa City upang mas mapabilis ang pag-aayos at paglilinis ng paaralan bago pa magpasukan. Yan ang sinubaybayan ni Patrolwoman Evelyn Lumabi. Patuloy pa rin ang pakikiisa ng mga tropa mula sa 1st Mobile Force Company ng Regional Mobile Force Battalion NCRPO na pinangangasiwaan ni Police Captain John Lloyd G. Bawag, Company Commander. Sa Brigada Eskwela, bayanihan para sa matatag na paaralan. Sa Poblacion National High School, Barangay Poblacion Muntinlupa City. Sa pamumuno ni Mr. David T. Libaw, School Principal. Katuwang ang Juan Meralco Foundation sa inisyatibo ni Mr. Tanson C. Tarse. Sila ay naghandog ng gamit panlinis na gaya na lamang ng pandakot, walis, pintura, brush, basahan, timba at muriatic acid na gagamitin sa paglilinis ng paaralan. Ang aktibidad na ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na balik eskwela upang maging maaliwalas,
ligtas at kaaya-aya ang paaralan sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala, ang Regional Mobile Force Battalion ay patuloy na magbibigay lingkod para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Pakinggan naman natin ang mensahe ng Poblacion National High School Brigada Coordinator. Mobile Force Battalion sa pinadala po nyo mga kapulisan dahil malaking tulong po ay binigay nyo po sa aming servisyo sa kaayusan ng paaralan dahil po sa ginawa namin pagkakabot ng mga kabinet. Maraming salamat. Hindi po lahat wala o inibibigyan ng pagkakataon na gaya nito na magbigay o magbalik sa kanilang mga paaralan upang magbigay ng tulong. Kaya kami ay talagang proud at ikinararangan talaga namin na maging bahagi sa ganitong pagkakataon. Kasi alam namin na kung gusto namin tulungan sa ating mga kabataan at bigyan sila ng magandang kapalaran, kinabukasan ay dapat nating tulungan yung mga institusyon na humuhubog sa kanilang kinabukasan. At ito po ay ang ating mga eskwelahan. Mabuhay po ang programa ng Brigada Rivela, mabuhay ang PNP, mabuhay ang Juan Meralco Foundation. Maraming salamat. Mula sa RMFD and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lumabi. Samantala, isang wanted person naman ang may kasong paglabag sa Section 10 ng Republic Act 7610 ang arestado ng mga tauhan ng Manila Police District. Ibalita yan ni Patrolwoman Princess Zaira Reyes. Puspusan na ang paghahanda ng mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Bilang paghahanda, ang mga kapulisan ay nakilahok sa pagsasaayos ng paaralan at ng mga silid-aralan para mas maging komportable ang mga mag-aaral sa darating na pasukan. Ngayong araw ay formal na ang pinasinayaan ng pagtatapos ng Brigada Eskwela sa Claro M. Recto High School sa pangunguna ni Ginang Malsedita Insigne, punong guro sa naturang paaralan. Pakinggan naman natin ang panayam kay Ginang Malsedita Insigne, punong guro sa naturang paaralan. Una po ay maraming salamat sa Barbosa Police Station sa lahat po ng naiambag nyo at naitulong para sa paaralang Claro M. Recto. Hindi lang sa aspeto ng pangkapayapaan at pangkaligtasan, kundi ganun din po sa serbisyo ninyo na maging malinis yung paaralan. Pangalawa po ay patuloy na pasasalamat sa palagi ninyong presence sa paligid ng eskwelahan para higit na ligtas ang aming mga mag-aaral. Pinasalamatan din ng hepe ng Station Community Affairs Development Section sa katauhan ni Police Lieutenant Alma A. Di Pasupil ang mga guro dahil sa mga sakripisyo nila, sa mga kadakilaan nila, lalo na ang pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes, ang inyong PNN Correspondent. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Reyes. Samantala, isang 42 anyos naman na lalaki ang tiklo sa ikinasang drug bust operation ng mga tauhan ng Regional Philippine Drug Enforcement Unit 6 na kung saan mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam dyan sa Iloilo City. Nakibalita dyan si Police Master Sergeant Joseph Sausa. Tiklo ang isang 40 anyos na lalaki sa inulunsad na drug buy bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Ledesma Street, Barangay Kahirupan, Iloilo City noong ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan. Bandang alas 3 ng umaga, inilunsad ng nasabing operasyon na nagresulta sa pagka-aresto ng sospek na kinilalang si Joseph Mandal alias Nonoy, isang high-value individual, walang trabaho at residente ng Zone 5, Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Sa pamamagitan ng police pusher buyer, nabilan si Hilado ng isang pakete ng shabu gamit ang 10,000 pesos buy bust money. Nakuha pa sa sospek ang 14 na sachet ng suspected shabu, 1 Android cellular phone at 1 coin purse. Tinatayang 50 gramos ng pinaghinilaang shabu ang nakumpiska sa sospek na nagkakalaga ng 340,000 pesos.
Nasa kustodiya na ng Iloilo City Police Station 1 ang drug suspect kung saan ito ay naharap sa kasong paglibag sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy sa paglaban at hindi tumitigil sa pagsugpo ng ilegal na droga ang Iloilo City PNP sa tulong ng mga mamamayan upang mapanatili ang ligtas at mapayapang komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako po inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Joseph Sausa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Sausa. Samantala, timbog din ang 2 kalalakihan sa bypass operation ng mga tauhan ng Project 6 Police Station. Patrolwoman Jasmine Sayos sa report. Walang kawala sa kamay ng kapulisan ng Project 6 Police Station ang 2 kalalakihan sa harap ng isang bahay sa Short Turn Street, Barangay Sangandaan, Quezon City, pasado alas 9 ng gabi matapos mahulihan at magbenta ng hinihinalang droga. Ay nareso namin salang nagbebenta ng pag-iingat ng pinagawa na kami. So din rin salang pag-iingat ng paggawa na kami. May karapatan kayo parehas na manahimik. Ano man sabihin nyo, maaaring gamitin. Pagpuro laban sa inyo, makukuha ng Pilipinas. Kinilala ang mga suspect na sina alias Junjun, 29 anyos, alias Rodel, 24 anyos. Na-recover sa mga suspect ang 3 silyadong pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 2 gramo na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Isang silyadong pakete ng hinihinalang dried marijuana leaves na may timbang na humigit kumulang 3 gramo, isang kahanan sigarilyo at bypass money. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Project 6 Police Station ang mga suspect at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 Section 5 and 11 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Campo Caringal, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jasmine Sayo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sayo. At ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang buong hanay ng kapulisan ay nakahanda at puspusan ng pagbibigay seguridad sa mga kalahok at sa ating mga kababayan na dadalo sa FIBA Basketball World Cup or FBWC na gaganapin ngayong araw ng Agosto 25 taong kasalukuyan sa Philippine Arena sa Bulacan. Tulungan natin ang kabataan, huwag tayong magkailangan. Paunlarin natin ang ating bayan, magsama-sama sa kaunlaran. Oh, 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 oh. Rita! Oh, oh, oh. Rita! Oh, oh, oh. Rita! Hahawakan ko ang iyong mga kamay, sasamahan ka sa dapat kalagyan. Liliparin natin ang iyong mga pangarap, sapagkat ikaw ang pag-asa ng bayan. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Tulungan natin ang kabataan, huwag tayong magkailangan. Paunlarin natin ang ating bayan, magsama-sama sa kaunlaran. Oh, 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 Bansang Pilipinas para sa kabataan, maging magka-Diyos, makatao at makakalikasan. Mamamayan, labanan ang droga. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Tulungan natin ang kabataan, huwag tayong
Ready. Stand by. Up, up, up. At sa pagpasok ng ikatlong linggo ng Agosto, atin pong balikan ang mga activities and accomplishments ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ng ating humble servant, ang ating Chief PNP na si Police General Benjamin Acorda Jr. with his 5 focused agenda at serbisyong nagkakaisa. Sa ika-14 ng Agosto, full force ang ating mga kapulisan ng Western Visayas in celebration of the 122nd Police Service Anniversary ng Police Regional Office 6 dito sa Iloilo City. Kasama mismo ang ating humble servant bilang guest of honor and speaker. Sa activity na ito, pinarangalan ng mga worthy and notable police officers ng Pro-6 at pati na rin ng mga stakeholders na walang sawang nagbigay ng suporta sa mga anti-criminality campaigns ng ating mga kapulisan and their commitment to ensure safety, integrity, and fairness of the upcoming barangay and sangguniang kabataan elections on October 30, 2023. Nagsanib puwersa ang Philippine National Police, Commission on Election at ng Philippine Coast Guard sa isang Memorandum of Agreement signing noong ika-15 ng Agosto sa Sofitel Philippine Plaza, Manila, kasama ang ating Chief PNP Acorda, COMELEC Chairman George Erwin Garcia at PCG Admiral Artemio Abo. As part of developing the capabilities and infrastructure of our police force, kabi-kabilang blessing and inauguration ceremonies ang dinaluhan ng ating buting hepe noong ika-16 ng Agosto ngayong taon. Kabilang na dito ang blessing ng PNP Mortuary Building, all in reverence of our fallen police officers na nag-alay ng kanilang buhay para sa bayan. Sa araw din ito, nagkaroon ng inauguration and blessing ng Highway Patrol Group Mobile Service Bay, showcasing state-of-the-art repair equipment in maintaining the condition of all mobile patrol cars and motorcycles. Kabilang din sa mga activities na isinagawa ng ating buting general sa araw na ito ay ang groundbreaking ceremony ng PNP Indoor Firing Range and showcasing of firearms simulator, all to better enhance the marksmanship skills and proper gun handling of our police officers. And on August 17, 2023, marks the first day of the Chief PNP Cup 2023, graced by our humble servant himself. Ang activity na ito ay isinagawa sa Arms Corps Shooting Range sa Marikina City, kung saan mahigit 400 gun enthusiast mula sa iba't ibang units and offices ng PNP ang dumalo, showcasing their skills and camaraderie in the said 4-day shooting event. At sa pagsapit ng Sabado, August 19, 2023, tumungo ang ating humble servant sa Tagaytay City para sa gagawing 3rd National Summit ng Community Investigative Support or CIS bilang guest of honor and speaker. Patunay na matibay ang implementasyon ng peace and order mandates kung katuwang natin ang komunidad sa pagpapatupad nito. Mas nilakasan pa ng PNP ang police visibility sa komunidad. Dahil dito, mahigit 331,000 na beat patrols ang ikinandak sa linggong ito. Nagkandak din ng mahigit 146,000 mobile patrols
at 843 seaborne patrols mula August 12 hanggang August 19. Mas pinagtibay pa ng Philippine National Police ang kanilang campaign against loose firearms. As of this week, umabot ng 599 firearms ang na-confiscate, na-recover at na-surrender. Mahigit 41,000 Oplan Bakal Sita operations at mahigit 31,000 checkpoints ang ikinandak sa linggong ito. Mahigit 1,000 wanted persons din na nasikop ng ating kapulisan mula August 13 hanggang August 19 at 12 wanted individuals naman ang nag-surrender sa otoridad. Kasama sa anti-criminality campaigns ng PNP ang pagtuligsa ng mga criminal gangs sa ating bansa. Nagsagawa ng 3 intel-driven operations ang ating mga kapulisan at 3 criminal gang members naman ang na-neutralize sa linggong ito. Pinagtibay din ng ating kapulisan ang kanilang kampanya laban sa illegal na pagsusugal. Mula August 13 hanggang August 19, a total of 1,271 individuals ang nahuli ng ating mga operatiba. Umabot naman ng mahigit 357,000 pesos worth of illegal gambling items ang nakumpiska. Sa kabilang dako naman, umabot ng mahigit 210,000 pesos worth of cash and articles ang nakumpiska ng ating mga kapulisan sa kanilang pagsasagawa ng mga anti-illegal logging operations. Arestado ang 23 individual ngayong linggo. Samantala, mga kababayan, narito naman ang ating Tropa Tips upang maiwasan ang online money lending scam sa pagda-download ng lending applications. Siguraduhin ang mga sumusunod. Una, tingnan kung rehistrado ang app, Security and Exchange Commission o SEC. Basahin at intindihin ang terms and conditions ng application. Lagyan ng watermarks ang mga IDs na sinusumite para di magamit ng iba. Huwag basta-basta makipag-transact sa mga nakilala lang sa social media. Siguraduhin mabuti kung saan dapat magbabayad ng utang at huwag magbayad ng processing fee. At yan po ang ating Cyber Katropa Tips. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acorda Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Master Sergeant Vanessa Villanos. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.